Ayun, 2x3. Kada araw may simula, may plano sa kamay. Nakalagay na. Kahit tirik ang araw, ulan ang sabay. Rex Love Construction, to ang aming daan. Bawat hollow block, bawat bakal may kwento't laman. Hindi lang ito trabaho, to'y pangarap na buo. Kada buhos na Magano ng ano dito, tao. Naalis na tao na mag kot martilyo, tibay ng loob ang dalan namin dito. Rex Love, kwento ng konstruksyon, puso't pawis, tunay na misyon. Buuin ang mundo. Ito kanyang main. Kasi hindi nag-trip yung ano, yung breaker. Ano yan? Oh. Ano bibili? Oh. Thank you, boss. Drone shot mula sa taas, progress na mabilis. Kada floor kita mo na, di lang basta business. May teambag, may pamilya, kahit dusty ang mata. Dito sa vlog na to, damang-dam. Ayan, bago pala tayo dumiretso ng Lubao, update muna po tayo dito sa modern bahay kubo na ginagawa namin. Kung pwede nang bubungan, silipin natin. Halos maggumanda-ganda naman po yung panahon dito nitong nakaraang 2 araw hanggang ngayon, balik pangatlo na ngayon. So for sure marami na po silang nagawa rito. Pag okay na, i-update ko si Kuya Migs para po makapag-start na sila sa roofing. Ayan, update po tayo dito. Ayan na, pwede na po sila mag-upisa. Tinawagan ko na rin si Kuya Migs, baka daw ngayon mag-start sila. Ito na po siya. Ito na rin yung treehouse, giba na rin. Tibay po, tibay ng pagkagawa pala nito. Ayan, ang laki ng beam, poste. Ayan na po siya. Ayan, nakalagay na yung corrugated bar o rebar, deform bar na 10mm kung saan po itatali yung pawid. Ito na rin yung kulay niya. Ayan. Tapos ipoploring muna namin sa ilalim to bago ma-fix yung seg na hindi pa po naka-fix yun. Ipoploring po sa ilalim. Tulad na request ni owner, flooringan sa ilalim para malinis po siya sa ilalim. Hindi bahayan ng mga tulad ng palaka, so yung lamok. Kasi nilagay na po yun, mahirapan na silang mag-flooring dyan. Medyo mababa po ito, alas 3 feet lang po yung ano nito, elevation sa lupa. Luwang, ang luwang. PSM board din po ito. Ito yung CR nya. Nakadrop din siya ng 2 inches. And then tapos na tiles. Kwarto. Para din siyang wood frame.
Yun, oh. Tibay na rebar dito, ano, rebaring niya. Tapos itong sanga na to baka putulin namin, and then titrim ko po itong mangga. Trim. Ayan na siya. Halos ano na po siya ngayon, visible. Kaya tanggal pa to, so malawalas na po rito sa may harapan. Ayan mga boss, iwanan natin sila. Ito na pala yung materials na gagamitin namin pang ano, pang partition. Ang dala na ni Bayaw. Ayun, 2x3. Ayan mga boss, 2x3 yan. So papapulunin ko muna yung ano, yung ilalim bago kami mag-partition. Para lubaw nga ra, lubaw project. Bago tayo ulongga po, marami po akong ano ngayon kailangan nasikasuhin. Ayan na, nandito na po tayo. Lubaw project. Ayan na mga boss, Lubaw project. Still ongoing na po yung ano, yung stone, natural stone cladding. Siguro sa tansya ko nasa ano na sila, 70%. Marami pa naman yung ano, natural stone. So saka na tayo mag-decide pagka na-install lang po lahat yan, kung kukulangin talaga. And then ito na yung railing, painted black. Ang ganda, oh. Primer pa lang po ito, hindi pa siya finish. Tempered glass. Yung balcony rito. Black. Mas gusto po nila owner yung ano, bakal kaysa sa stainless. Tulad dito, ito na yung railing dito. Yan na rin yung final color niya mga boss, ano, whitewash. Whitewash po yan. Parang same lang nung pintura sa ano, sa Rosales. Sa ibaba ay ginagawa nila sa ibaba. Ayan na rin yung mga pinlight, nakalagay na. Lapit na mga kailaw. Na. Final color pala namin dito sa wall, white lang daw po, sabi ni owner. White, semi-gloss. Center ng CR. Laki. Next na lang ginagawa ni Jonel. Laki. Laki ng CR. Tapos tempered glass po dito yung enclosure niya. Pag-usap na po na rin namin ni owner, and then yung shower nila, black color po yung gusto nila. Dito, ang balak po nila dito is malaki po yung CR.
So double ano daw, double sink. Double sink po yung gusto nila dito. Tapos dito may ano po rito, closet eh. Tapos dito mayroon ding walk-in closet, mayroon ding cabinet doon sa may CR. Ayan siya. Owner's choice po ito, itong tiles. Ang may-ari po yung nag-decide sa tiles na to. Ang buong ground floor tsaka sa second floor. Lahat naman po ng tiles dito sila po yung sila po yung pinapili ko. Sa taas pala hindi pa finish yun. Bale sabay-sabay top coat yun sa taas. Tignan natin yung sa taas. Hindi pa po finish to, yung mga door. Next week dadaling ko na dito yung wood planks para may lapat na. Then pagka pwede na install na lang, kasi di ba po pwedeng install yan dahil mababasa po rito pagka umulan. Wala pa tayong bintana. Saka pagka may bintana na, doon tayo magpipinish ng wall. Finish na to. Top coat na yan. Ito na. Pag hinipo mo yan, parang humipo ng salamin. Ito yung ginagamit namin pang top coat dyan. Hudson polyurethane. And dito same layout po kung paano yung nakikita yung sa ibaba, ganun din dito sa taas. Ito yung CR din, same lang. Okay, closet. And then ito yung CR. Okay na rin po ito. Blackout lang to. Floor drain doon. Floor drain doon. Ayan. Naglagay din tayo ng ilaw na malalaki dito para maliwanag. Tapos yung strip light. Matching ko na yung ilaw dito pagka nalagay na, tsaka yun doon. Ganda. Tapos dito sa wall na to, meron din po kaming ilalagay dito na cladding. O yun, hindi na po tayo magtatagal dito dahil marami po akong kailangan asikasuhin. Medyo naghahabol tayo ng oras. From dito sa Labaw hanggang sa Olongapo, siguro mga 1.5 oras ang biyahe. 1.5 hours. Ayan, yung railing. Painted black. Black din po yung kulay nito. Ay sa taas. Pagka sa taas mga boss, mas mataas po yung niya, yung railing. Dito 1 meter. Sa taas nasa 110. Lapit na. Namisa na naman yung itong bibi. Ito pa naman po yung kulungan namin. Ito yung kulungan na nung namisa to eh. So ngayon yung napisa, ayun, papahiwalay ko. Ayun o. Ayun ang ganda. 12 sila. Papahiwalay ko na para hindi sila maano.
Oy! Puta, ikaya mo ng bibi na. Lagyan nyo dito. Tapos lagyan nyo ng ilaw. Ilaw. Para ano. Sige po. Tapos ano yung inumin nila, alinisin mo. Welcome to Olongapo City. Nandito na tayo sa ulo ng Apo. Lunch time na po. In 500 meters, alas 12 turn na. right onto West 16th Street. Pagkadating natin dito, di rin po tayo magtatagal dahil meron din po akong lakad or pupuntahan sa Dao. Bibiling ko po yung submersible pump na gagamitin sa Talugtog. Napaka importante ng oras. After lunch siguro mga around 2 alis na rin po tayo dito para baka kasi hindi ko maabutan bukas yung bilihan ng submersible pump sa Dao, so di tayo makabili. Nandito na po tayo. Medyo maulan. Ayun, baka mabasa. Ipaagos mo yung tubig dun. Nabutan ako ng ulan sa daan. Kuryente tsaka skim coat. Ayan, project update tayo. Ito na po yung swimming pool. Septic tank, tatlong chamber. Kailangan na po magawa to para ma-flooringan na to. Ayan, halos siguro mga 20 cm yung elevation nya. Bah, dua-dua pa mo. Isa-isa lang. Nakita mo sila ng 100%. Skim coat, kuryente. Dahil mag-wiring na po dito para makapag-close na ng kisame. Ay, bubungan na rin itong ng ports. Plaster rin na rin sila. Mababa po yung sibol dito. Ito na yung sibol. Mataas naman to. Isang patong pa yan. Tapos lalagyan natin siya ng leaching chamber. Leaching chamber number 1 and 2. So yung pong huli i-connect po dun sa may drainage. Pagka po napuno yan, for example napuno, so mag-overflow na sa drainage. Ang pupunta naman po dito malinis na, nasala na siya dahil mayroon pa po pipe na ilalagay dito. Dito yung dumi, and then yung katas or yung tubig lilipat po rito, hanggang lilipat doon kung saan dito sala na, hindi na ganun ka-polluted. So yun yung pagka napuno, overflow sa drainage. Ayan siya. Tapos ito yung kanyang molding. Tapos mayroon pa pong sa ilalim yan, groove. Ganoon din dito sa may harapan, may design po sa harapan to, pero sa gilid doon wala na. Bubong ditong ports, tapos railing. And medyo nahuli po yung wiring. So mapansin niyo may chipping. O dito, yung wiring muna bago makapag-close. Okay na yung ceiling. So tiles naman. May dala na akong skim coat. Baka sa Monday pwede na tayo
magano ng ano dito, tao, na additional tao na mag-a-apply ng skim coat. Yung garahe. Ayan po yung garahe, maluwang. Kasi naman po yun dito, dalawang kotse, kaya lang hindi full swing yung door na ma-open. Halos sa dikit, pero kasya. Pero kung isang sasakyan lang, maluwang po yan. Ang sasakyan yata nila Kuya Ray tsaka si Kuya Joy sa ano, Fortuner. Kasyang kasya po dyan. Napaka-healthy niya, oh. Laki niya. Maricel, ang pangalan po niya. Sa plano, ito pong ports na to, yung bubong niya is polycarbonate. So yan, inanon natin. Binutan na natin ng, ano, ng year na para pumatagalan na. Ang polycarbonate po kasi alas yung lifespan niya is 10 years. So 10 years medyo ano na po yung palitin na, ano na, matotong. So yan, mas tatagal siyempre yero. Tapos stainless yung kanyang gutter. Kisame. Ayan, halos matapos na po yung palitada. Doon na lang sa likod yun. Doon sa likod medyo pahirapan doon dahil masikip po yung ano doon. Masikip na yung ano doon area. Sige. Ayan, may insulation din po yan. Para iwas sa init, tapos ceiling. And then ito na yung panel board sa Albi Ramos ko po nabili ito, yung malaking panel board na ito. Ang breaker po na gagamitin dito is MCB miniature circuit breaker. Ayan o po yung bali, ano po ito, 15 branches. Hiwalay itong kanyang ano, itong kanyang main. Ang main niya is 125 amperes. Mas maganda po yon kesa dun sa nakagaliang breaker, yung malalaki, yung GE, yung malalaki. Mas maganda yung miniature circuit breaker. Mas ano po siya, mas sensitive siya. Ibig sabihin pagka po nag-overload, so magtitrip po yung breaker pagka hindi na po kaya ng load nung breaker. Tapos pagka po kasi hindi nagtrip yung ano, yung breaker. Ano yan? Carbon. Sira yan. Carbon. Ititignan lang ako ng carbon. Yan. Puro sira. Sa siraan gamit namin ganito, mga ankle grinder tsaka barena. Halos kadalasan lang naman nasisira dyan, or na problema niya carbon brush. So titingin tayo sa inko. Pagka hindi po nag-trip tapos nasunog yung wire, yun po yung magsisimula yung sunog. Kaya mas maganda yung breaker is sensitive. Mag-spark lang or magdikit lang po yung wire. Pagka nagdikit, mamatay na po yung breaker, magtitrip na siya. Tapos pagka okay na yung linya, nagawa na, pwede na pong ibalik or itaas ulit. Yung kitchen, and then dito dining. So yun mga boss, hindi na tayo magtatagal dito dahil nga po yun ang hinahabol na bibilin sa Dao. Birthday po lang ngayon ni Wambol. Birthday mo ngayon, Bol. O bibigyan kita ng ano, pang birthday. Oh, birthday. Bure. Ayan, birthday ni ano, Wambol. Bolo, nasa na yung ano, di sandang ko. Magtampo na ako kaagad eh. Oh. Binigyan mo na tapos eh. Oh. Ano bibili mo dyan? Ano bibili mo? Pepe. Ha? Pepe. Yung pa isa niya mo. Oh, Guswan. Sino? Si Seti, birthday na rin na yun. Birthday na rin yan eh. Oo.
Sedi, nasa taas. Anong tetengo talaga. Sedi! Ba't kumain ang po? Birthday niya ngayon, hindi nga, totoo. Nasa yung birth certificate. Patingin. Sedi! Yung certificate mo daw, bigay mo. Birthday daw pala. Tayo, papunta may gani. Birthday da. Tapos yung isa sa 8. Yung 8 ni may birthday. Tapos sa 11. Oh. Thank you, boss. Ay, pang na. Pwede 1,000. Pagka po may birthday sa mga tropa, mga boss, binibigyan ko sila ng pang pansit. Tapos si Pinsan Albert sa 8, and then si Utol 11. Ang daming birthday. Si Utol birthday po niya sa August 11. Order lang po ako ng kailangan nilang materyales doon. Buhangin, graba, semento. Bago tayo dumiretso ng Dao. Olongapo Golden Hardware. Shoutout sa Olongapo Golden Hardware. Ayan na, nandito na po tayo sa Dao. Doon tayo bibili sa iPark Variety Store. May problema. Yung pang 4 inches po nila, hindi po kakasya doon sa PVC. Masikip. Ito yung PVC yung binaon doon na nagdala ako ng sample para po sure na papasok yung pang 4 inches. Ang problema, ayan, hindi po siya papasok. Masyadong makapal to. So kukuha na lang kami yung pang detress. Ayan. Ito testingin. Ito pasok to, yung detress, pang detress. Two horsepower din naman po yan. Tapos yung output nya is 1 1/4 yung tubo. 1 1/4 po yung tubo ng gagamiting straw. Kung saan ilalaglag po yan sa ilalim nung ilalim nitong tubo na to na nakabaon na doon. Maliligo yun. Testing muna. Sige. Dito. Ayan, okay na po mga boss. Bali yung Dynaplo na 2 HP 21,000 ang bigay po sa akin. Tapos syempre may kailangan natin ng wire doon na Royal Cord 20 meters 100 per meter. So 2,000 po yun. Tapos meron pa kong bibilin doon yung gagamiting tubo na 1 1/4, 2 piraso po yun. Tapos yung mga accessories pa. So tingnan natin magkano abutin yung installation nun. Ayan. Baka bukas tingnan natin makakapunta po ako sa Talagtug para ma-install po yun. Let's go, uwi na tayo. Ayan na, nandito na po tayo. Yun o. Ayan na, natayo na po yung mga poste. 4x4 po yan. Tapos pakubuhusan ko ng semento para mas matatag. Tapos poste pa po rito, yung dalawa para naman sa balcony niya. Ayan. Tapos ito na yung materyales. 2x6 pa po dito yan. 1.2 ang ano po ng terrace ang lapad niya, or 4 feet. Ito pa yung 4x4 na po yung pagagamit ko dyan. Malapit na, excited na ako.
Maaga tayo nakauwi ngayon. Tapos dito tiles. Yun na lang pong ano, medyo mumurahin na tiles yung ilalagay natin dito sa ibaba. Para may lipat na rin dito yung ano, yung mga aquarium ko po ron, para may lipat ko na rin dito yung aquarium. Panik tayo. Dito na tayo mag outro dito sa taas. Yun, CR. Ayan, halos ko nito kalapad yung terrace pa po rito. Overlap pa siya doon. Okay. So ayan na mga boss, dito ko na po tatapusin yung ating vlog for today. Kita-kita tayo bukas sa next upload. Paalam po. God bless. Ingat.